May kinontrata nga bang assassin si Vice President Sara Duterte para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez? Isa po yan sa mga inusisa sa nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice. At mula pa rin sa Senado, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, hinanap nga ng mga senador sa ikalawang testigo ng prosekusyon. Meron ba na assassin na kinontrata itong si Vice President Sara Duterte para kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayon kay Attorney Jeremy Lotoc, alam yan maaari ng Intelligence Service ng NBI o mismong ni NBI Director Melvin Matibag. Pero sabi ng prosecution, meron o walang assassin, grave threats o matinding pagbabanta pa rin yan na itinuturing nila na isang impeachable offense. Samantala, rahasang sinabi ng depensa sa korte, walang kinontrata si Vice President Sara Duterte na assassin. Sabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc, mismong ang pananalita ni Vice President Sara Duterte ang patunay na may kinontrata na siyang assassin para patayin ng Pangulo, ang First Lady at nooy Speaker. Nakita namin, may kinausap na siya even before the press conference was held on November 23, 2024. So base sa kanyang statements, sa inyong pag-aanalitika, meron na siyang nakausap na kinontrata. Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya. Kaya halos iisa ang tanong ng mga Senator Judge na tumayo pagkatapos ng direct examination. Meron nga bang kinontratang tao ang bise para patayin ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker? Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information. Tanong ni Senator Judge Tulfo, ano ang motibo ng Vice Presidente sa pagbabanta at may nakita ba ang NBI ng mga ginawa ng Vice para maisakatuparan ito? Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements? Pero sagot ni Lotoc, nakatutok sila sa pag-iimbestiga kung grave threats nga bang maituturing ang pagbabanta ng bise laban sa Pangulo. So far as the Cybercrime Division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Yes, Your Honor. Dagdag pa ni Lotoc, maaaring si NBI Director Melvin Matibag o ang Intelligence Service ng NBI ang may impormasyon dito. Paano kung hindi matunto ng aktual na assassin? Tanong ni Senator Judge Joel Villanueva. Hindi na ba ito maituturing na grave threat? Sagot ni Lotoc, grave threat pa rin ito. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Dagdag na sagot ni Lotoc sa mga senador, hindi porket walang assassin na mapatunayan ay wala ng basehan ng kasong grave threats laban sa bise. Ang mga pahayag niya raw noong November 23, 2024 sa online press conference at 3 iba pang pahayag ay sapat na basehan na itinuturing na grave threats. Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin? Grave threats can be committed with or without condition. Si Senador Aquino, dinerecho na ang depensa. Tila hindi raw niya kasi nakikita sa mga nakalipas na panahon na itinanggi man lamang ng bise na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. Sagot ng depensa, wala. Magpapakita raw sila ng ebidensya. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. Bukod sa isyu ng assassin, tinanong din ng ilang mga senador kung bakit mali-mali ang mga petsa ng mga dokumentong hawak ng prosekusyon. Halimbawa, paano raw nangyari na meron ng complaint affidavit ng pagbabanta ng bise noong November 6, 2024, gayong sa parehong petsa ay inilalabas pa lamang ang subpoena para sa mga posibleng testigo. Ipinunto rin na November 6 ni hindi pa nangyayari ang online press conference ng bise kung saan ginawa ang umunoy pagbabanta. November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? No, Your Honor, I believe that's a typo yung date. We shall await. Let the document speak for itself. Vicky, hinihingi na ng prosekusyon na unahin at isunod dito kay Attorney Lotoc itong si NBI Director Melvin Matibag
pero kinokontest yan, pinapalagan yan ng depensa. Pero wala pang desisyon ang Senate Impeachment Court dahil patuloy pa rin itong cross-examination kay Attorney Lotac. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.